Itong ating mga nagbalangkas nitong budget na ito, either tuwiran nilang nilalabag ang konstitusyon, number 1. Number 2, walang alam sa konstitusyon. Number 3, wala silang pakialam. Nako, baka nga din, with all due respect, baka all of the above. Walang pakialam, walang alam, or talaga tahasang paglabag. Nagsasarswela lang ba sila? Ewan ko baka meron na po akong konting perception kunyari ba to na alam naman ng Congress na hindi pwede. Kaya ito naman si parang the knight in the ano ba ito? Shining armor. The knight in the shining armor. Ayoko niyan. Okay. Tapos ibabalik na yun sa Kongreso, pinalitan ng Kongreso. Tapos sasabihin niya magpasalamat tayo. Ay, maganda ang narrative. The knight in the shining armor. Pogi points. Kasi magandang punto yun din kasi imposible sa Congress kahit isang abogado walang nakakaalam. Ganun daw yan. Diba? It's really mind-boggling. Diba? Mind-boggling. Kaya ayun naman, perception ko lang po yun. Wala akong ebidensya. It's just that, when you talk about politics and pogi points, hindi nyo mapapagkaila na it begs more questions than answers. Tapos si Andrew, ibig sabihin nyo, wala man lamang nakaalam nun. Nasa konstitusyon yun. Hindi, sige, ilagay mo na lang yan para may justification tayo na hindi nga na mag-veto. Mag-veto. Alam mo, it's so scripted, no? I'm now talking about, again, the policy, the strategy, the policy, that it might be a policy of Sarsuela. Sarsuela policy. Diba? Ang thing lang is, ba't kailangan nyo pandramahan ng ganyan? Oo nga Kailangan nyo pandramahan ng ganyan. Kasi nga, may diba, kadiliman versus kasama. May end goal kasi na na dapat mayroong mabangong pangalan. Tayo sa mas malawak pa. Ayan. Budget pa rin po ba ito, Budget ng gobyerno. Daming pera ng Pilipinas bakit hindi nararamdaman ng mga kababayan? Ang unang tanong ko sa iyo, Professor Jen, constitutional law, author pa ng isang constitutional law book, no? Ang gobyerno ay gumagawa ng budget. Nakalagay ba sa ating saligang batas kung sino at kung ano ang ahensya na dapat makakuha ng pinakamataas na allocation ng budget? Nakalagay ba yan sa saligang batas? Actually, Dean, yes, nakalagay po, no? Under Article 14 of our 1987 Constitution. I believe it's Section 5, kung hindi ako nagkakamali po, na actually, ay, kumbaga, somehow minamandato na ang pinakamataas na budget ay dapat mapunta sa edukasyon. Hindi lang somehow. Talagang tuwiran. Yes, tuwiran. Categorical. Tuwirang sinasaad ng ating konstitusyon, ang pinakamalaking allotment sa budget ay dapat pumunta sa edukasyon. Ngayon, ang susunod na tanong ko, ano ang kahalagahan, Profesor? Bakit iyang mandandong iyan ay nasa ating konstitusyon? Napakahalaga po ng ng edukasyon, ng larangan ng edukasyon sa ating bansa din, 'di ba? Kaya po, kumbaga hindi po 'yan nilagay lamang ng ating ng framers ng konstitusyon para lamang maging dekorasyon, 'di ba? Kaya po talagang nilagay na pinakamataas dapat sa budget ay ang edukasyon dahil nakita nila, napag-aralan nila na ang edukasyon ang pinakamahalaga, 'di ba? Kung hindi man pinakamahalaga, isa sa pinakamahalagang aspeto or larangan sa ating lipunan. Alam mo, para sa akin, niligay yan sa ating konstitusyon. Alam niyo po, ang ating konstitusyon, ang pinakamataas na batas ng ating bayan. Wala pong dapat maglabag dyan, wala pong dapat magbago dyan, maliban na lang kung magpeplebisito ang buong bansa. Kaya po niligay rin sa ating konstitusyon yan, na ang sinasabi ay ang allotment ng edukasyon ang pinakamataas sa budget ng gobyerno para po hindi mabago yan ng mga politicians. Kasi po, ang mga politicians, alam niyo naman, ang gawin yan, di ba? May mga private interest na isinusulong or whatever kind of interest. Tama. Kaya po nasa konstitusyon yan para po hindi na mababago ang kautosang iyan maliban na lamang kung ang buong Pilipinas, ang buong rehistradong botante ng Pilipinas ay sasabihing babaguhin na namin yung priority niyan. Tama. Magandang din, magandang logic. Kaya nga, yun po ang punto kaya nasa konstitusyon. Yes. Pero Professor Reyes, pero ano nangyayari ngayon?
parang ang lumalabas ang DPWH may 1.1 trillion na allocation. Tumaas pinataas yung budget Pero ang nila. Department of Education ay may 11 billion lang. Bumaba. Bumaba. Din. Di ba iyan ay labag sa ating konstitusyon? Yes, in its constitutional sense, may paglabag din sa mandato ng ating saligang batas. Diba? So ibig sabihin ba natin na itong ating mga nagbalangkas nitong budget na ito, either tuwiran nilang nilalabag ang konstitusyon, number 1. Number 2, walang alam sa konstitusyon. Number 3, wala silang pakialam. Nako, baka nga din, with all due respect, baka all of the above. Baka- Walang pakialam, walang alam, or talaga tahasang paglabag. Oo. Kasi po, ang sabi sa ating ring batas, tayong lahat, tayo po ay tinuturing na lahat tayo alam natin ang batas. Di ba po? At lalo na kayong mga legislator na ang inyong principal objective or task or job is to precisely create the law. Yes. And if you want to create the law, you must know whether the law you will create violates the Constitution or goes beyond the Constitution. Kung hindi nyo po alam yan, wala po kayong karapatan maging legislator. Tama din, no? Kasi under the doctrine of constitutional supremacy po, kapag ang isang batas ay in violation of the Constitution or talagang siya ay hindi naaayon sa saligang batas, yan po ay null and void. Walang bisa, kumbaga. Totoo yan. DPWH 1.1 trillion, DepEd 11 billion. Res ipsa loquitur ulit The thing speaks for itself. Basahin nyo lang po iyan. Kahit anong eksplanasyon at jibber-jabber dyan, hindi nyo mababago ang figure. Kung iyan ang isusulong ninyo, kung iyan po ang isusulong ninyo, talaga pong mali yan. At may balita po ba tayo kung ano po kaya ang justification nila? Bakit imbis na taasan yung budget ng Department of Education ay binabaan pa? Samantalang yung DPWH at iba pang mga ahensya tinaasan. Actually, di ba po din yung Department of Agriculture din, binabaan din. Dole din, binabaan. Yung sa DepEd po, sabi, yung 10 billion deducted from the computerization program na against din naman si Secretary Sonny Angara. Pero yun, hindi daw, parang ang napag-anuhan is hindi na nila, i-cut talaga nila yung 10 billion from that computerization. Alam mo, So a big chunk of the budget that is... Kaya naggit-ngit si Senator Angara Talagang justified si Senator Angara na magalit. Kasi siguro iniisip niya, ano ba iniisip nitong mga taong ito? Oo. Unang-unang sinasabi mo, Professor Jen, edukasyon to. Yes. Kaya ito po ang pinaka-importanting sektor ng ating lipunan. Edukasyon. At pangalawa, nasa konstitusyon. Ito po ang pinakamataas ng allotment na budget na dapat gagawin ng gobyerno. At number 3, hindi po itong priority pong iyan, hindi po iyang mababago ng isang pangkaraniwang batas kamukha po ng ginagawa ngayon ng ating mga legislator. Saan pa po kayo, nag-aaral po ba kayo? Diba? Nag-aaral, diba? Hindi ko nga malaman. I have a mixed feeling here. Kasi minsan, hindi ko maalis sa isip ko, nagsasarswela lang ba sila? Ewan ko baka, meron na po akong konting perception kunyari ba to na alam naman ng Congress na hindi pwede. Kaya ito naman si parang Super the knight in the ano ba ito? Shining armor. The knight in the shining armor. Ayoko niyan. Okay. Tapos ibabalik ngayon sa Kongreso, pinalitan ng Kongreso. Tapos sasabihin niya magpasalamat tayo. Ay, maganda ang narrative. Kay knight in the shining armor. Pogi points. Kasi magandang punto yun din kasi imposible sa Congress kahit isang abogado walang nakakaalam. Ganun daw yan. Diba? It's really mind-boggling. Diba? Mind-boggling. Kaya ayun naman, perception ko lang po yun. Wala akong ebidensya. It's just that, when you talk about politics and pogi points, hindi nyo mapapagkaila na it begs more questions than answers. Tapos si Andrew, ibig sabihin nyo, wala man lamang nakaalam noon. Nasa konstitusyon yun. Hindi, sige, ilagay mo na lang yan para may justification tayo na hindi nga na mag-veto. Mag-veto. Alam mo, it's so scripted. No? I'm now talking about, again, the policy, the strategy, the policy, that it might be a policy of Sarsuela. Sarsuela policy. Diba?
Di ba? Pero ang mabuting ano doon din, ang positive naman na mangyayari, win-win, di ba? Kung matataasan yung budget ng Department of Education. ang point naman maganda. Oo. Opo. Ang thing lang is, ba't kailangan nyo pandramahan ng ganyan? Oo nga eh. Ang haba. Kailangan nyo pandramahan ng ganyan? Kasi nga, may ano nga, di ba, kadiliman versus kasama. May end goal kasi na ano na dapat mayroong mabangong pangalan. Are they feigning this process? Ibig sabihin ang Ignorance. FEIGN, di ba? Opo. Feign is parang lokan lang ba ito? Oo. Gimmick lang ba ito? Parang nagpapanggap. Nagpapanggap na ba Ayan, ito? nagpapanggap. Bakit ganito ito? Di ba? Bakit hindi sumiklab ang ilang mga House of Representatives nung sinabi ng presidente, aayusin natin tong ngit-ngit ni Angara? Bakit walang tumayong mga House of Representatives? Nag-justify sa kanilang mga ginawa? Wala eh. Di ba? Hindi naman sa wala, kundi Parang walang masyado. walang violent reaction, kumbaga. Walang masyado, yes. Paano yan? So, In fairness. So a lot of speculations again will come up, and justified yung speculation na yun, because we have a culture of padrino system in our political world. Kung sino ang mas malakas, mas madaming perang nakuha. I mean, ano po yun Pag kami na, di ba? ibig sabihin, parang ganun po. Parang ganun ang nangyayari di ba? So, yan. Oo nga din. Yung observation nyo, tama eh. Parang, oo nga, ano ba to? Palakasan, di ba? Which is sana po hindi mangyari. Perception lang naman po ng iba nating kababayan. Oo nga eh. So sana Mr. President, sana po ay i-review yung maigi, di ba? Para Yes. ma-allot sa mga karapat dapat talaga yung budget na kailangan nila. Go na yan, maging knight in shining armor na po kayo. As long as ma-allocate po natin kung saan siya dapat naka-allocate. True. Yes, At correct. maramdaman ng taong Yes. bayan. Lalo na ng mga estudyante and guro. Yes. Hindi naman sa ano, pero parang fine. Sige Fine. na, ikaw na ang mabango dyan. Ina nga. Siyempre, storya mo yan. Oo, ibibigay na namin sa'yo yan. Basta ayusin nyo lang. Sige na, pogi points na sa inyo yan. Oo. Basta maramdaman lang po ng mga kababayan natin. Oo. Sige.